Ibig sabihin, gusto natin lahat ng mga tao na sa paligid natin ay mapansin tayo at magkaroon tayo ng maging attractive tayo. Tama po ba? Okay? At ngayon, titingnan natin, sapagkat ang hinahanap natin, Lord, saan ka ba na-attract? Dahil may mga tao hindi naman na-attract sa ibang area na pinapaganda mo. Tama po ba? Okay? Ngayon, ang Lord din ganon. Hindi siya na-attract sa ibang bagay na ginagawa natin kahit ito ay banal at maganda sa mata ng tao. Kaya we need to be careful kung, Lord, ano ba yung hinahanap mo, Panginoon, para ang aking paghahanda sa aking buhay ay maging attractive. Hindi masayang ang aking pagpapagal, ang aking pagpapagod dito sa buhay ko ito. Amen? Amen. Now, ang tanong ay ganito. Papaano ngayon ako, okay, magiging maganda? How to make this straight? How can I make our feet, or how can we make our feet beautiful? Andiyan naman kayo. Okay? Tingnan mo yung paa mo muna sandali. Titigan mo yung paa mo na yan. Ayan, no? May kalyo, may ano, no? Ayan, okay? Andiyan ang mga... titigan mo yung paa na katabi mo. Ayan, kita mo, tinatago mo. Ayaw mo, nakasapatos na, no? Kung makikita ninyo yung mga sapatos, deform na, yan na ang totoong forma kasi nung paa. Kahit nakasapatos pa. Ayan, alright. Hallelujah. Now, my question is, how can I make my feet beautiful? Okay? Now, the first thing that we should know is that we need to be a bearer of good news. Okay? Kung gusto mong ikaw, kasi sabi kanina, how beautiful are the feet of those who brings good news. Napakaganda daw ng mga paanong mga tao. So, bago mo ibigay sa iba, kinakailangan, make sure that you bear that good news. Amen? Kasi, paano kang magdadala kung wala ka naman dala? Paano ka magbabalita kung ikaw mismo ay walang dalang balita? So, be sure that you yourself bear that good news. Pero bago ang lahat, bago tayo pumunta doon sa pagdadala ng good news, ano muna yung good news? What is good news? Good news is the gospel. Yan yung other word ng gospel. Kung hindi nyo po alam yung gospel, ang ibig sabihin lang po niyan ay good news. Okay? It's a compound word. Okay? Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid ko, ay mabuting balita. Okay? Ito yung bagay na dapat nating i-share sa ibang tao. Okay? Itong good news na ito. At alam po ninyo, hindi nyo na kinakailangan pang mag-share ng as in parang alam mo na, kinakailangan alam mo muna ang salita ng Diyos. Okay? Simple lamang po ang good news. What is good news? Good news is about Jesus Christ and His crucifixion. Okay? It's just as simple as that. Tungkol kay Jesus at ang kanyang sakripisyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi po ni Pablo in 1 Corinthians chapter 2, 1 and 2, sabi po niya ganito, when I came to you, brothers, I did not come with eloquence or superior wisdom, as I proclaimed to you the testimony about God. Sabi niya gano'n, hindi nyo unawain ninyo nung ako'y pumunta sa inyo, hindi ako dumating sa inyo ng parang ang galing-galing ko na nag-explain ako sa inyo ng punong-puno ng wisdom at ng simple lang, sabi niya gano'n. Kaya makikita po natin ito si Pablo, hindi niya ipinagmamalaki yung kanyang galing at yung kanyang nalalaman sa salita ng Diyos. Ang sabi niya gano'n, hindi ako dumating sa inyo para ipagmalaki ko sa inyo ang nakabisado ko ang Biblia, na marami ko alam sa Biblia, at kilala ko si Jesus. Wala akong ibang ganong, wala akong ibang ganong bagay na ginawa sa inyo. In verse 2, tingnan po yung ginawa niya. For I resolved to know nothing. Kita ninyo? Kaya huwag tayong basta-basta rin maniniwala. Tingnan po ninyo, marami mga tao sa Pilipinas ngayon nag-claim, alam nila ang Biblia, lalo na si Eli Soriano, yung mga dating daan na yan, kabisado nila ang Biblia, ganito, ganyan, okay, etc., etc., okay, na alam nila, ganito, ganyan. Pero tingnan po ninyo si Pablo, sabi niya gano'n, dumating ako sa inyo, hindi ko pinagmamalaki, at hindi ko sinasabing I have a superior wisdom kesa sa inyong lahat. I came to you, okay?